Pinalabas sina John Ray at Marco sa classroom matapos mahuling nagdadaldalan sa klase. Mas mahigpit pa sa taling nakabuhol ang bagong professor nila sa college algebra. Kung umasta ito, akala mo'y may-ari na ng buong universidad. Sanay nang mapagalitan ng dalawa noon pa man, pero sa tanang buhay nila, ngayon lang nila hindi nagustuhan ang trato sa kanila ng bagong profesor. Masyado kasing matalim ang dila nito kung magsalita. Dinamay pa pati pamilya nila sa mga sermon nito sa kanila. Hindi naman yata tamang sabihin na pare-pareho lang daw silang walang kwenta ng nanay at tatay niya. Kung kaya't, grabe kung makapagsalita yung prof na yun. Pati nanay ko, sinabi ang mas masahol pa sa daga. Ani John Ray habang nakaupo sila sa hagdan. Hindi lang naman ikaw eh. Pati ako rin kanina, tinawag ba namang batugan at adik yung tatay ko? Kung galit siya, sa atin na lang sana. Hindi yung dinadamay pa pati pamilya natin. Sagot ni Marco. Hindi lang iyon ang unang beses na ginawa iyon ng bagong propesor ng college algebra na si Miss Imelda Magayon. Balita nila'y may pinagalitan din itong estudyante sa kabilang subject kung saan tinawag nitong mga palamunin at pinaglihi sa imburnal ang mga magulang ng bata. Nagtataka nga sila kung bakit hindi pa naipapatulfo ang teacher na iyon na sobra kung maltratuhin ang makukulit na mga estudyante. As in dinadamay pa ang pamilya nila sa sermon nito. Oras na naman, ma'am. Sa loob ng classroom, kasalukuyang sinisigawan ni Prof. Imelda Magayon ang mga estudyante. Kayo, kung ayaw nyo matulad sa dalawang gago na yon, manahimik kayo at makinig sa klase ko. Ang ayaw ko sa lahat ay yung madadaldal at hindi nakikinig habang nagdi-discuss ako rito. Mga college na kayo, kaya dapat alam na ninyo yung tamang ugali ng isang college student. Maliwanag? At takot namang tumugon ang mga estudyante sa pagsabi ng "Yes po, ma'am." At muli nang nagpatuloy ang kanilang discussion. Nang sumunod na Miyerkules, kumakabog na naman ang dibdib ng mga estudyante sa subject nila. Iyon na kasi ang araw na makakasama na naman nila sa iisang classroom ang terror na teacher ng college algebra. Sino na naman kaya sa kanila ang masasaksak ng matalim nitong dila? Alam mo ba pre, hindi na ako makakapayag na gaganunin pa ako ng prof na yun ha. Sabi ni John Ray sa katabing si Marco na lagi niyang kadaldalan. Ako rin tol, kahit gaano pa siya kabagsik, hindi niya ako mapapatahimik. Alam mo naman tayong dalawa, parang mga kaluluwang ligaw. Hindi matahimik. At nagtawanan ng dalawa pagkatapos. Pagpasok ng kanilang propesora, agad na naglaho ang ingay sa buong classroom. Parang mga hindi makabasag pinggan ang lahat habang diretso ang tingin sa whiteboard. Get one whole sheet of fucking yellow pad. Parang trip kong magbigay ng long quiz today. Nagkatinginan sina John Ray at Marco. Sa isang propesor pa talaga nanggaling ang mga salitang hindi dapat itinuturo at ipinaririnig sa mga gaya nilang estudyante. Kung kaya't nagtaas ng kamay si John Ray. Ma'am, pwede po ba akong lumabas para bumili ng yellow pad? At tumalim ang titig sa kanya ng propesora. Kung lalabas ka, maigi na wag ka nang bumalik kahit kailan. You are now failed in my class. Lo? Agad-agad ma'am? Sumasagot ka?
Sumasagot ka? Sinasagot mo ang propesora mo? How dare you! Sa lahat ng estudyante, ikaw ang pinakawalang kwenta. Papasok-pasok ka rito sa classroom nang hindi kumpleto ang gamit mo. Kung kailan nasa gitna tayo ng klase, doon ka bibili. Mga lahi ba kayo ng katangahan at kagaguhan? Isa sa mga katabi nila ang nagbigay ng yellow pad kina John Ray at Marco. Bulong nito sa kanila. Ito, tanggapin nyo na. At nagpasalamat naman si Marco matapos tanggapin ang papel. Christian, hindi mo dapat sila binigyan ng papel dahil mga walang kwentang estudyante ang mga yan. Pero sige, pagbibigyan ko kayong dalawa. Dahil kapag hindi nyo na ipasa ang long quiz ngayon, wag na kayo magpapakita sa akin. Napayuko sina John Ray at Marco. Isang oras ang lumipas, kinolekta na ng propesora ang mga papel. Sa kanya ito muling pinamigay sa mga estudyante, ngunit hindi ang sari-sarili nilang mga papel. Ilagay nyo sa ilalim ang corrected by at karugtong ng pangalan nyo. Gusto ko red ballpen lang ang gagamitin sa checking. Kung wala kayong red ballpen, lumabas na kayo sa klase ko. Nang matapos ang checking ay isa-isang tinawag ng prof ang mga pangalan sa class record para malaman ang nakuha nilang score. Nang makarating siya sa pangalan ni John Ray, ay nagulat siya sa isinigaw ng estudyanteng nag-check sa papel nito. 97 po, ma'am. What? Gulat na gulat si Imelda Magayon. Wait, sigurado ka ba sa checking mo? At kinuha pa nga ng propesora ang papel para matiyak. Tama nga ang karamihan ng mga sagot ni John Ray sa papel. This is impossible. Sunod naman niyang tinawag ang pangalan ni Marco matapos niyang magkomento ng ganun. Nagulat muli siya nang sabihin ng isa na 92 naman ang nakuha nito. Kung kaya't napasigaw na lamang siya ng, "That's enough! Nagkopyahan kayong dalawa." I knew it! Hindi na kayo nahiya sa klase ko? Lagi na lang kayo nagbibigay ng sakit ng ulo sa akin. Teka lang po, ma'am. Mawalang galang na po. Pero paano naman kami magkokopyahan? 2 seats apart na nga po yung pwesto namin. Nakita niyo bang humaba yung leeg namin? At sumasagot-sagot ka pa, John Ray? Kahit 97 ang nakuha mo, hindi ka pa rin ligtas sa akin. Kung hindi kayo nagkopyahan, malamang sa malamang, nangodigo kayo. Excuse me, ma'am. Si Marco naman ang umangal. Pero habang nagki-quiz naman kami kanina, halos sa amin ni John Ray lang kayo nakatingin. Nakita niyo po bang may dinukot kaming kodigo sa bulsa o dito sa polo namin? Isa ka pang hinayupak ka. Sumasagot-sagot ka rin? Ano? Malalakas sa mga loob ninyo? Apoy pwes! Lumabas kayo! Labas! At wala nang nagawa ang dalawa. Binitbit na nga ng mga ito ang bag nila palabas. Bago tuluyang nakalabas ng pinto si Marco, nakita niyang pinunit ng prof ang quiz paper nilang dalawa at pagkatapos ay nilamutak. Kumulo ang dugo niya at agad lumabas ng classroom. Visit na yun. Pinunit niya yung papel natin, pre, oh. Yaman mo na, tol. Hindi lang kasi niya matanggap na kabisado naman talaga natin yung lesson niya. Kahit na maingay tayo at least nag-aaral naman tayo. Kaya nga kung hindi lang pinagbabawal sa batas ang pumatay ng tao, at saka kung totoo lang yung The Purge, yung teacher na yan ang uunahin ko. Yahan mo na yun. Lalo lang nag-iinit yung ulo mo dyan eh. Magyosin na lang kaya tayo sa baba, pre. At sabay nang bumaba ang dalawa.
Pagkatapos ng klase ay nagtungo agad ng faculty room si Imelda Magayon at inilapag sa table niya ang mga gamit. Hindi siya makapapayag sa inasal ng dalawang estudyante niyang iyon. Hindi niya palalagpasin ang mga ito, kung kaya't mahina niyang sinabing, "Humanda kayo." Kinagabihan, makikita ang isang malaking bulas na asong kulay itim. Mapupula ang mga mata at matatalim ang mga pangil na naglalakad sa madilim at masukal na daan. Bitbit nito sa bibig ang bangkay ng isang estudyanteng duguan ang buong katawan. Pagkarating sa likod ng isang bahay, binitiwan ng aso ang bangkay at pagkatapos ay umupo ng paluhod sa lupa. Hindi nagtagal, ang asong ito ay unti-unting naging tao hanggang sa tumama sa liwanag ng buwan ang hubad na katawan ni Imelda Magayon. Agad siyang tumayo at kinuha sa sanga ng isang puno ang mga nakasabit niyang damit. Nang makapagbihis ay mabilis niyang ipinasok sa likod ng bahay ang bangkay at pagkatapos ay kinandado ang pinto. Kinatay at niluto ni Imelda Magayon ang bangkay na iyon. Ito ang inihapag niya sa kanilang hapunan ng kanyang inang nakaupo ngayon sa harap ng lamesa. "Ano to? Bata na naman." "Oo, inay." Saka tumabi si Imelda sa kanyang ina sa lamesa. "Napapansin ko lang, bakit palaging bata ang dinadala mo ngayon simula nung naging teacher ka na?" "Inay naman, ito na lang ang pinakamadaling paraan na magagawa ko para may makain tayo. Isa pa, ang mga batang ito ay ang mga naging estudyante ko na hindi ko gusto ang pakikitungo sa akin." "Ikaw ang bahala. Pero hindi naman sa pagrereklamo. Sawa na kasi ako sa karne ng bata. Iba pa rin kasi yung karne ng mga birhen na babae." "Inay, huwag ka na nga maging pihikan sa pagkain. Kung ano ang inihapag ko rito, yun na lang yung pagsasaluhan." "Ganito, bukas ng gabi, may dalawang estudyante naman akong balak kunin." Kinabukasan, palihim na nagmasid si Imelda sa kilos ni na John Ray at Marco. Binantayan niya ang bawat kilos ng dalawa at hindi niya ito pinakawalan sa kanyang paningin hanggang sa makauwi sila. "Sa wakas, nalaman ko rin ang tirahan ninyo." Bulong niya sa sarili habang nakatago sa isang madilim na sulok. "Pre, babalik na lang ako mamayang gabi ha. Susunduin na lang kita dito sa inyo, okay?" sabi ni Marco kay John Ray. "Sige, gamitin mo na lang yung motor mo pre para hindi na lang tayo maglalakad," sagot naman ni John Ray. May inuman sila mamaya sa bahay ng isang barkada nila sa kabilang bayan. 7:00 ng gabi ang naging usapan nila. Sa di kalayuan, lihim nang umingiti si Imelda Magayon. Pagsapit ng 7:00 ay muling nagkita ang dalawa sa harap ng bahay ni na John Ray. Pagbukas niya sa pinto, pinapasok muna niya ang kaibigan sa loob. Nagsuklay at nag-ayos si John Ray sa harap ng salamin saka nagpaalam sa kanyang kuya. Bago sila lumabas, may ibinigay siya kay Marco. "Oh, ano to?" "Ano ka ba? Di asin at bawang. Protection natin. Di ba sabi ni paring Bogart, may engkanto raw doon sa daan patungo sa kanila.
Nangunguha raw ng mga lalaking walang jowa tulad natin. Ulol. Naniniwala ka ron? Mabuti na yung sigurado. Wala namang mawawala eh. Ano, tara na. At sumakay na ang dalawa sa motor ni Marco at ibinulsa nga nila ang 2 plastik ng yelo na naglalaman ng dinurog na bawang at asin. Mabisa raw itong pantaboy sa mga masasamang elemento sa paligid. Sa hindi kalayuan, kasalukuyan nang nagpapalit ng anyo si Imelda Magayon. Napaluhod siya sa lupa habang unti-unting tinutubuan ng makakapal na balahibo at matutulis na kuko. Nagbago ang hulma ng kanyang katawan hanggang sa maging isang malaking bulas na aso. Sinundan niya ang bakas ng motor ni na John Ray at nang makarating na ang dalawa sa maputik na daan kung saan pinaniniwala ang naninirahan ng isang engkanto sa bayang iyon, ay inihanda na ni Imelda ang kanyang pag-atake. Habang tumatakbo ang motor ni Marco, isang malaking aso ang lumundag sa kanila. Pareho tuloy silang natumba at nagpagulong-gulong sa daan kasama ang kanilang motor. Sugatan ang dalawa nang makabangon. Paglingon nila sa hindi kalayuan, nakatayo ang isang tao na nagbabaga ang mga mata at tinutuluan pa ng malapot na laway ang bibig. Anumang sandali, alam nilang sasagpangin na sila. Pare, ito na ba yung engkanto? Nanginginig na wika ni Marco. Tanga, mukhang hindi engkanto yan. Parang aswang. Pagkasabi noon ay lumundag muli ang aswang kay John Ray. Bumagsak siya sa lupa habang inilalayo sa kanya ang bibig ng aso na gusto na siyang kagatin sa leeg. Hindi rin niya kinaya ang lakas ng aso. Kinalmot-kalmot siya nito hanggang sa magtamo ng matinding sugat ang kanyang muka at maging ang braso. Nanginginig sa takot si Marco habang pinagmamasdan ng kaibigan na inaatake ng hindi pangkaraniwang aso. Hanggang sa bigla niyang maalala ang ibinigay sa kanya kanina ng lalaki na pangontra daw sa masasamang elemento. Agad niya iyong dinukot sa bulsa. Binutas ang plastik at binuhos sa aso ang laman na pinaghalong bawang at asin. Doon nga'y nakita nila ang epekto. Napaso ang aso at kumaripas ng takbo papalayo sa kanila. Dumistansya ito at muling naghanap ng pagkakataon para muling umatake. Isinandal muna niya ang nanghihinang kaibigan sa isang puno at pagkatapos ay dinukot sa bulsa nito ang pangontra. Muli niyang binutas ang plastik at isinaboy ang dinurog na bawang at asin sa kinaroroonan ng aso. Halos maglulundag sa takot ang nilalang nang matamaan nito. Bawat butil ng asin at piraso kahit durog na bawang na dumadapo sa balat ng aswang ay nagdudulot ng pagkapasok. Biglang nakakita si Marco ng matulis na kawayan sa tabi ni John Ray. Sakto namang umatungal na ang aso at ginamit na ang natitirang lakas para muling umatake sa kanila. Inihanda ni Marco ang sarili sa paglundag ng mabangis na aso. Nang makalapit ito sa kanya, ay mabilis niyang kinuha ang kawayan at itinusok sa bibig nito. Bumagsak ang nilalang sa lupa at nangisay. Nilabasan ng usok ang buong katawan nito at nagsuka pa ng pulang likido. Ilang saglit pa, unti-unting nagbalik sa dating anyo ang nilalang. Parehong nagulat sina Marco at John Ray sa nakita. Hindi sila pwedeng magkamali sapagkat ang nilalang na umatake sa kanila ay walang iba kundi ang kanilang propesora sa college algebra na si Imelda Magayon.
Parehong nanlaki ang mga mata nila nang masilayan ang hubot-hubad nitong katawan na tadtad ng sugat at lapnos. Nanghihina na rin ang babae habang patuloy sa pagsusuka ng dugo. Wala na rin itong lakas para lumaban. Doon na sinamantala ng dalawa ang pagkakataon para tumakas. Dali-dali silang sumakay sa motor at pinaharurot ito papalayo sa lugar na iyon. Hindi sila makapaniwala sa tunay na pagkatao ng terror nilang teacher. Hinding-hindi rin nila makakalimutan ang lagim ng gabing iyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.